Hi, good day. Our subject PRE2, Auditing and Assurance Concepts and Application 1. Ang topic pa rin natin, cash and cash equivalents. Kaso, yung auditing side na. So, review lang tayo na transaction ng isang business. Sabihin natin, ang ating client is RTW Manufacturing Corporation. So, paano ba yung flow nung cash transaction ng isang company? So, ngayon, previously, kailangan nating maunawaan yung transaction flow. Gaya ng na-discuss or gaya ng din-discuss sa assurance principles, ang isa sa way para maunawaan natin yung business or for us to gain understanding sa business is magkaroon tayo ng tour. So ngayon, meron tayong tour para sa cash. Okay. So ito yung ating company. Sabihin natin nag-open siya ng account sa isang bank at nagkaroon na siya ng bank account. So magkakaroon siya ng record. Tapos, una nagkaroon siya ng deposit from its own capital, sabihin natin. So pag nag-deposit siya ng pera, magkakaroon na siya ng bank account. So initially, may initial deposit siya na 100,000. Sabihin natin na yung account na binuksan niya is a checking account at nagkaroon siya ng account number 8506. So, ito yung initial transaction. So, from cash on hand, naging cash in bank. Okay. Tapos, syempre, kung siya ay RTW Manufacturing Corporation, mga ready-to-wear na mga items, kailangan niya ng fabrics. So, sabihin natin, bumili siya ng fabrics. Ayan, meron siyang fabric supplier. Bumili ng fabric, ang ginamit dahil checking account, instead na bayaran ng cash, kaysa madami kang dalang cash, ito na pera na ang ginamit. Nag-issues yung client natin ng worth 30,000 worth of check kay fabric supplier. Ayan, nakapangalan, 30,000. So, upon payment, anong entry? So, debit purchases, credit, cash in, bank. Okay. Ibinayad. So, ang entry ni RTW Manufacturing Corporation is debit, purchases, credit, cash in, bank. Ngayon, after payment, makikita na ba agad alam na ba ng bangko, may record na ba ng bangko yung transaction na yan? Hindi. Ang may record pa lang ay si RTW si client natin. Ang date ay January 11, 2020. So, kung January 11, 2020, yan ay Saturday. So, yan ay Saturday. May open ba ang bangko ng Saturday? So, hindi. Dahil close pa ang bangko, maghihintay pa si fabric supplier ng Monday. So, 11 ay Saturday, 12, 13. So, on 13 ay Monday pa. Okay naman yung mga cases na syempre, i-record muna yan ni fabric supplier. Tapos, yung AR specialist, i-update yung record, lalo kung manual ang recording. Then, tsaka pa lang i-deposit sa bangko. So, ibig sabihin, merong timing difference bago na-record na ni company, kaso hindi pa na-record ni bank. So, kapag dineposit pa lang or pag nag-encash pa lang si supplier doon sa bangko natin, ibig sabihin, ipinalitan na niya ang pera mula sa account natin. Ayan. Pumunta na siya, ipinalit niya ng pera. Tsaka pa lang siya mababawas sa account natin. So, 11 yung cheque, 30 na nabawas. So, may 30 na bawas sa account natin kasi dun ni-encash ni fabric supplier. So, iba pa rin kapag may sarili siyang bangko at dun niya din-deposit, may clearing pa yan. So,
So, ibang bangko pa yon. So, nabawas sa ating account 30,000. So, may timing difference. Paano nga ba yan kapag on the following month pa na deduct sa account natin? So, as of January, ang tawag doon, outstanding. Pero pagdating mo ng February, hindi na sa outstanding. Month of January lang. Okay? So, ngayon, sabihin natin, nakagawa na tayo ng mga damit ng items for sale natin. So, syempre, tayo naman ang may customer. Ayan, customer. Si customer ay nag-issue ng check sa atin. Yan, pupunta naman sa atin. So, ang entry natin, so debit sales. Uy, naiwan. Debit sales. Debit cash in bank, credit, sales. So, debit cash in bank, credit, sales. Huwag nyo na lang itong pansinin. So, alam na ba ng bangko na may nadagdagan yung cash in bank natin? So, hindi pa. Kasi record pa lang natin yon. So, 18 ay Saturday na naman. Binawian tayo. So, 19, 20 pa. 20 pa mapapadeposit yung ating cheque. So, pag nag-deposit tayo dito, nitong cheque na ito, from other bank, dadaan pa syempre yan sa clearing. Hindi pa siya available for withdrawal. So, ngayon, 75,000 na add na siya. Oh. So, 20. May timing difference na naman. So, pag dineposit siya, yan. Tsaka pa lang siya mapaparecord. Sabihin, umabot yung Monday, mapaparecord pa lang siya ng 20. So, kung yan ay inabot na ng February, bago ma-deposit, so ang tawag na natin dyan ay deposit in transit. Dahil lahat ng collection ng isang bangko dapat ay i-deposit under the impress fund system para may check and balance. Okay? So, ganun yung flow ng transaction. Kaya nag-account tayo ng deposit in transit at ng outstanding checks on the part of our books. Okay. So, okay, nakapag-tour na tayo, nakilala na natin yung business. Check naman natin yung kanyang financial statements. So, yung financial statements, hanapin natin. So, sabihin natin, ito yung financial statements niya. Ito yung financial statement ng ating business, ng business na yon. Magkano cash and cash equivalents? So, 20 million. So, 20 million. Pero FS talaga yan ng Jollibee for purpose of presentation lang naman. So, ang i-audit natin, dapat itong cash and cash equivalent ay existing. So, ano-ano ba yung mga assertions ng management with regards to that particular financial statements? So, 20 million. Una, syempre, kung yan ay balances, ano yung mga assertions sa balances natin? So, una, itong amount na yan ay existing. So, pag binalikan natin yan, dapat meron silang 20 million na cash and cash equivalents. Completeness. Kompleto ba yan? Meron ba silang rights dyan sa cash na yan? Nasa account ba nila ng company? Yung mga amounts na yan. Then, valuation. Properly valued ba? In case na may mga foreign currency. At presentation and disclosure. So, presentation, tama ba na nakasama yan sa cash equivalents? Baka may mga short-term investments dyan. At presentation and yung disclosure niya, ito sa yung portion ng disclosure niya. So, yung cash equivalents na 20 million ay sa Jollibee talaga to. 20 billion talaga yan. So, ito yung composition niya. May cash on hand na 376, cash in bank
short-term deposit. So, ito yung presentation and disclosure. Tama ba yung pagkaka-presented, yung classification ng mga yan? So, yun na yung purpose ng audit. Babalikan na natin lahat ng yan kung tama ba yung presented. So, ngayon, paano tayo magkakaroon ng paano natin masasabi na ang cash and cash equivalents ay fairly presented? So, maghahanap tayo ng evidence. So, sa paghahanap ng evidence, gagamit tayo ng mga auditing procedures. Okay, so yung cash and cash equivalents, pag pumunta na tayo kay entity, ang makikita natin, yun siya, yung composition. Ayan, pagpunta natin sa client natin, may mga pera siya, pagpunta natin doon, may mga cheque na na-receive ang company natin, nakapangalan sa entity. At syempre may mga cash in bank. Ito ATM, so supposed to be checking account talaga yun, dapat checkbook. Yung cash equivalents, isasabay na natin. Hahanapin na natin yung mga cash equivalents gaya ng mga certificate of deposits, treasury bills, money market placement. So, hahanapin na din natin yung mga yan. Katapos, ang tanong, paano yung classification niya? Ano yung kanina nakita natin yung cash on hand, cash in bank, cash equivalents dun sa presentation and disclosure. So, yung classification portion, paano natin iti-trace back? So, yung cash, itong cash, tsaka yung mga yan, ang tawag, anong procedure yung gagawin natin? So, syempre, cash count. I-count natin yung mga nandun sa kanila. Yung cash composed of money at saka check. So, bibilangin natin yung mga check na nasa company at saka ganun din yung mga yung mga pera, money ng company. So, yung cash on hand, ang composition lang niyan ay syempre yung mga funds on hand. Halimbawa, yung mga petty cash fund. Mali yung spelling. Petty cash funds, change fund. Yun talaga yung cash on hand. So, sabihin natin, ayan, yung proper classification. Ito yung portion yung maliliit lang, ganyan. Cash, mga petty cash fund. So, kanino natin makikita? Di sa petty cash custodian, yung mga yan. Di sa mga custodian, pan-custodians. Or pan-custodian officer. So, doon natin mabibilang yan. Tapos, si collection officer naman, so ano nga ba dapat gawin sa lahat ng collections? Hindi mo pagsasama-samahin ng pera yan kasi magkakaiba ng tawag dyan. Pagpunta mo naman kay collecting officer, yung tagatanggap lang ng bayad, kasi kung papansinin na natin dati, dun sa cashier, puro tanggap lang siya ng bayad. Yung payments, iba yung nagbabayad ng payments. Iba yung assigned na personnel sa payments. Lalo na kung mga big companies. So, yung ibang cash on hand, hindi pwedeng gastusin kasi yan ay pang deposit. Ayan. So, ang treatment mo sa kanya, cash in bank. Undeposited collection, anong ang tawag? Undeposited collection? Ang tawag doon ay yung deposit in transit. Katapos, kasama sa deposit in transit natin or undeposited collection, kasi undeposited collection, kasi hindi mo siya pwedeng gamitin in payment or for payments of your purchases and other dues. Ayan. So, kasama din sa undeposited collections yung ating mga cheque. Kasi de-deposito natin lahat yung mga yan. At yung nasa bangko na mismo, di yung yung mga pera na talaga natin sa bangko. So, anong nun? Yung bank statement, minsan nakakakuha naman online, tapos pa. So, yun yung composition ng cash in bank mo. Hindi po kinasa kamay mo, cash on hand na yun.
ang tawag mo doon, undeposited collection. Kasi iba yung purpose mo. Tatandaan natin, dapat yung definition natin is within kung paano siya dinidefine in accounting, ha? Cash on hand, ibig sabihin po kinasa kamay mo on hand na yon, hindi. Yun ay yung mga fund for specific purpose, short term. Pero kung yung mga collection mo, hindi mo tinatawag na cash on hand yun. Kasi nasa collecting officer mo yun, ang purpose nun is to deposit. Kaya ang treatment niya, cash in hand, deposit in transit. Cash in bank siya in transit. Okay? At syempre yung cash and cash equivalents natin ay yung cash and cash equivalents natin, ayan, example, certificate of deposit. So, ganun yung magiging treatment natin. Kaya, titingnan natin, ano ba yung purpose ng cash na yan? Yan ba ay for payment of petty expenses, pampalit or change fund, cash on hand yan. Pero kung halimbawa, mga undeposited collection, so, ang treatment natin dyan ay, syempre, cash in bank. So, yun din yung reason kung bakit tayo gumawa ng bank reconciliation. So, para ito dun sa portion na ito. Yung sa cash in banks natin. Okay, so audit assertions natin. Yung mga assertions natin. Existence, lahat ba yung nakita natin kanina sa financial statements, talaga bang nasa company yun? Kapartner niya sa rights and obligation. Okay? Rights and obligation, tsaka existence. Existing nga, pero may rights ba tayo doon? Then, dun ba sa amount na yun, kompleto ba yun? Included ba lahat ng mga items? Or may mga items na hindi napasama? Valuation and allocation, proper valuation, kung tama yung amounts, especially kung mga foreign currencies. Kung may deposit tayo sa foreign currencies, at kung tama nga yung first na mga properly presented ba and properly disclosed. Okay. So, ano yung mga ways natin to gather, audit, evidences? So, yung purpose ng ating yung gathering procedure ay yung audit procedure na tinatawag. So, yung cash kanina, paano mo malalaman kung yun talaga yung amount? Yung pinakita natin cash on hand kanina. Tsaka, syempre, yung collections, undeposited collections. So, ang treatment mo sa kanya, parehong money. So, kung parehong money, isang procedure. So, surprise cash count. Punta tayo dun sa entity. Kay client natin, bilangin natin yung pera. Siyempre, kung bibilangin natin, dapat mas maganda kung mayroong tao, huwag tayong magkapaiwan. Tapos, may certification, may cash count sheet na gagamitin. Tapos, dun sa cash count sheet, ilan ang 100, ilan ang 500, ilan ang 20 pesos, ilan ang 50 pesos. Tapos, ano yung mga cheque, saang bangko, ano yung check number. Yun yung cash count sheet natin. So, nakalagay doon. So, bakit natin siya binilang? Kasi gusto nating malaman kung later. So, bilangin natin. So, pag magka-cash count tayo, kasama namin yung cash equivalents. Kasi bakit? Kasi, posible yung substitution Halimbawa, ang unahin natin bibilangin ay cash, yung money, at saka mga cheque. So, ngayon, pwedeng i-substitute. Halimbawa, ngayong maga, yung cash, at saka yung mga cash. Pero, mamayang hapon, yung cash equivalents. Ang delikado dyan, pag binilang mo ngayong maga yung cash mo lang, yung mga money mo, yung mga bills and coins mo, baka mamaya, i-deposit niya yun, i-time deposit niya. So, nabawasan yung cash mo ng morning na transfer. So, yun yung pwedeng gawin ni cashier in case na may kulang, may nawawalang pera. Yun yung pwede niyang gawin. Prone siya sa substitution. Kaya kung magka-cash count tayo, dapat nakakulong na yung area, tapos may kasama tayo kasi baka sabihin
tayo yung dahilan kung bakit nagkulang. So, sa surprise cash count pati siya. Ayan. Ano pa? Bank confirmation. Yun yung sa cash. Doon sa mga certificates of deposits, doon sa mga pera na nandun sa company. Pero doon sa bangko naman, paano mo malalaman? Eh, may bank secrecy law. So, papagawin natin ng letter si client or tayo na yung gagawa in the name of our, in the name of the client. Tapos, papapirmahin na lang natin siya doon. Isasend natin sa bangko. I-confirm natin. Kasi halimbawa, nakalagay na amount sa bangko nila yung ganitong amount. Just to confirm kung yun nga talaga yung value. O kaya pwede naman mag-request dun sa bank kung magkano talaga yung account nila, yung nakalagay sa account nila. Kasama na rin dyan sa bank confirmation, syempre yung interest na kinita ng account nila for the year. Tapos yung mga loans, kung may mga loans, kung may mga investments, deposits. So yun yung malalaman natin sa bank confirmation. So sabay-sabay mo na yun, lahat ng concerns natin sa bangko. Cash and loans and investments. Okay? So, bakit mo siya kinonfirm? So, primarily, gusto mo malaman kung existing. Then, we have the bank reconciliation, bank cut-off statement, tsaka yung purple question din. Ito, ginagamit mo din naman dito. Cash valuation, kung may mga foreign currency, at analytical procedures. So, bakit may surprise cash count? Para malaman mo kung is existing. Para malaman mo kung properly valued. Siyempre, yung sa fund mo. Kasi iba yung, gaya nung na-discuss kanina, iba yung cash on hand. Literally, dun sa accounting, for the purpose of accounting and classification, iba yung undeposited collection. So, cash in bank naman yun, kung properly valued. Rights and obligation. Makikita din natin dyan yung possession. Pwede proof yun ng right. Tapos yung mga cheque, nakapangalan ba siya sa company. Yung mga certificate of deposit. Pag nag-cash count tayo, malalaman natin kung sa company din yan. At syempre, hindi natin malalaman kung kompleto ba yun. Kasi, malay natin. Hindi natin kasi mabibilang yung wala. Kaya, question pa rin yung completeness. Yung presentation and disclosure, makikita mo ba dun sa pera nakasulat ako ay cash on hand. Ako ay deposit in transit, so hindi mo siya ma-distinguish pag nagbilang ka. Bank confirmation, so kung existing yung bank account. Kung properly valued ba yung figures, nagmamatch ba? Kung may rights and obligation, nakapangalan ba sa company yung account? Especially doon sa cooperative na audit ko this year, nakapangalan sa isang director. So, hindi siya considered cash. Receivable yun. Kasi kapag nakapangalan sa iba. Kasi yung case daw nun ay dineposit sa account para mabilis yung transaction. Pero sa company yun. So ngayon, nagkakaproblema sila kung paano, hindi nila ma-withdraw. So, receivable siya. Kasi yung rights noon nakapangalan sa ibang tao. So, titingnan natin kung nakapangalan ba dun sa bank, dun sa ating client. At presentation and disclosure, syempre kung mag-bank confirmation tayo, makikita natin dyan kung cash in bank na nga siya. Or on hand. So, mali-determine natin yung presentation and disclosure. Unlike kasi dito, cash in bank talaga yun. Kasi nasa bangko ay. Unlike dito sa surprise cash count, yung sa money, hindi mo mali-determine kung cash in bank siya or cash on hand. Kasi nga, binilang mo lang naman. Walang pangalan yung mga pera kung saan siya. Kung undeposited collection niya or cash on hand talaga. So, hindi ba natin malalaman kung completeness? Kasi baka may hindi sila dinisclose na bank account.
So, pag tayo ay nag-bank recon na tsaka proof of cash, dun pa lang natin malalaman. Halimbawa, may nawawalang collection. Yun yung complete. Doon natin makikita kung kompleto ba, including the bank cut-off statements. Valuation, rights and obligation, presentation and disclosure. Okay, so makikita natin dito, bank reconciliation, hindi nakalagay kung sa presentation and disclosure kasi yung bank account mo, iba't iba pa rin yun. Kasi, kasi yung purpose pa. Kasi balances lang yun. Makikita mo yung adjusted balances. Kaso, yung proper presentation, iba kasi yung presentation sa bank statement, yung sa bank reconciliation, iba yung financial statements. Though, dun ang gagaling yun. Kaso, ang tanong kasi dun, yun sa funds, yung funds kasi, pwedeng restricted siya or unrestricted. So, yun ay nasa policy na, or nasa management mo na makukuha yung mga ganun disclosure. Halimbawa, may deposits ka nga sa ganitong bangko, ano yung purpose niya? Halimbawa, siya ay for sinking fund, hindi naman malalaman ng bangko kung anong purpose mo dyan, di ba? So, sa bank reconciliation, tinitingnan mo lang dun mostly kung kompleto ba yung pera. Kasi nga, baka nagkakanakawan. Yun talaga yung isang reason ng bank recon at saka ng proof of cash. Baka kasi yung completeness ang primary dyan. So, ang tingin mo na doon yung internal control kung nananakawan. Yun naman yung purpose ng audit eh. Baka kasi entity nananakawan na ng cash. So, bank cut-off statement, ayan siya. Valuation and allocation. So, tinitingnan mo na kasi dyan yung transfer ng pera kasi yung tinatawag na kiting. Sa kiting naman kasi, ang ginagawa sa kiting, yung cut-off, dati kasi 3 days ang cut-off. Ngayon, yung ibang bangko naman, sa bilis. Depende rin minsan sa bangko. Tapos yung cut-off time nila, halimbawa, Bank A, Bank B, 100,000, 100,000. So, ngayon, may nawawalang 50,000. Magkano kay Bank A? 100. Kay Bank B, 100. May nawawalang 50,000. So, ngayon, ang gagawin ni cashier, yung 50,000, i-withdraw niya dun sa Bank A. Kaso, cut off na. Hindi makaparecord sa bangko. Sa bank statement ni A, Bank A, 100,000 pa rin. Pero pagka-deposit niya kay Bank B, iba ang cut-off niya. Halimbawa, pagka-deposit niya kay B, 150. So, 100 plus 150, 250. So, ang tawag doon, kiting. Okay? So, titingnan natin dyan, kapag sa kiting, yung time. May isang i-overstate na account yun. Yun yung tatandaan nyo. May hindi ma-recognize na withdrawal, pero may na-recognize na deposit within the year or within the period. Presentation and disclosure, so hindi rin. Kasi more on cash flow yung nandyan sa ating bank recon at saka cut-off statement. Sa cash valuation, so automatic valuation sa mga foreign currencies. At saka sa presentation and disclosure, kung yung foreign currencies mo ay mayroong foreign currency restriction, so long term, gaya ng discuss natin nung una. So yan na siya. Then analytical procedures, hindi siya mawawala. So, yan. Yun yung mga procedures natin. So, madali naman yung surprise cash count. Bank confirmation. Dapat ay diretso na yan sa auditor para hindi na magkaroon ng changes. So, common sense na lang naman dyan. That medyo duda ka minsan. Pero hindi yun yung definition ng professional skepticism. Okay. So, natapos natin yung audit.
procedures. Sorry, mali yung spelling. Baka antok na ako. Sorry. Okay, so next. So next natin, yung proof of cash. So doon natin makikita kung may mga irregularities na ginagawa yung isang entity. Okay. So kaya dapat maalam tayo ng bank recon tsaka proof of cash. Diyan na natin malalaman kung yung completeness. Kasi yun talaga yung pangunahin dyan, completeness sa cash and cash equivalents. Kasi baka na yan nakawa na pala yung company. Akala ni cashier ay cashier siya. Baka mali yung pandinig niya. Siya ay cashier, hindi cashier. Okay. Ito yung ating balances ng bank. Okay. So, yung bank statement natin, ito sa book, sorry. Okay, so review tayo sa ating sa bank statements. So, pag proof of cash kasi lang siya. Dalawang bank statement, previous and months, at saka yung current month. So, sabihin natin, so magagawa natin to current month pag natapos ang October. So, okay. Tandaan na lang natin, ito ay current month, previous month. Okay, so balances per bank. Ito yung August and September. Lahat ng ito, September balances. So, ang proof of cash, dalawang bank record yung ginagawa natin dyan, or dalawang bank record yung i-observe natin. Yung Siyempre, basta DIT, deposit in transit, hindi pa siya recorded as of this particular periods. Kaya ini-add natin yung outstanding checks, hindi pa nababawas sa bank. Erroneous charge, itong dalawa, error. So, anong ginagawa sa error? Pag erroneous charge, mali ang pagkakabawa sa atin, i-add back natin. Erroneous credit, mali ang pagkaka-withdraw or deduct, ang pagkaka-deposit or pagkaka-add sa account natin, so ibabawas natin. Same lang yung dalawa. Same principle. Ganon din sa ating sorry. So sa ating bank, ulitin ko, basta deposits in transit, hindi pa siya napapa-add sa account natin. Outstanding check, hindi pa naibawas sa account natin as of that particular periods. Bawas siya. Erroneous charge, naibawas sa account natin, kaya i-add back. Erroneous credit, napadagdag, so ibabawas. Mali ang pagkakadagdag, ibabawas. So, sa book naman, credit memo, hindi unrecorded receipt sa atin, so i-record natin. Debit memo, unrecorded charges, debit natin. So, erroneous cash understatements. So, pinagsama-sama ko na lahat, basta na-understate yung ating account. Halimbawa, mali yung pagkaka-record natin ng collection, cash in bank, credits, receivables, or sales, na-understate, i-add natin. Kung napasobra naman yung check-in natin, yung record ng check-in natin, nabawasan na-understate na naman ang cash. So, anything na nakapag-understate sa cash natin, i-add back natin. And cash overstatement, sobrang naman siya. So, paano na-overstate ang cash natin? Kulang ang napabawas. O kaya naman, sobra ang debit na cash in bank. Pag sa collections, same effects. Kaso ang tanong, paano ito makaka-apekto yung mga reconciling items na yan sa ating sa total receipts and disbursement for the month of September. So, isa-isahin natin. Okay, deposit in transit. So, ano ang deposit? Di receipts. Ayan.
So, deposit in transit, pareho silang ng receipts. So, ang deposit in transit ng August natin, di ba, wala pa siya sa August. Hindi pa siya napadeposito sa bangko ng August. Kailan lang siya madedeposito sa bangko? September na. So, ibig sabihin, doon sa total deposits na naka-record sa bangko, may kasamang pang August. So, dapat yung August deduction kasi sobra yung itong total deposits na samahan ng deposito na pang August kasi itong receipt, deposits, and withdrawals na nasa bangko ay pang September, hindi pang August. So, bawasan ng pang August. Tapos, itong deposit in transit as of September, kailan pa mawawa-deposit? October pa. Pero pang October ba siya? Hindi. So, yung deposit in transit na yan, napasama ba sa collection ng September? Hindi. Kaya i-add natin. So, basta deposit in transit, nasa receipts yan. Kaso, dahil ito'y pang August, ibabawas natin. Kasi dapat itong total dito, itong adjusted total receipts, dapat pang September lang. Adjusted ng September. So, i-add natin yung pang September kasi itong September naman, hindi na pasama dyan. October pa mapasama. Sa outstanding checks naman, ano ang outstanding check? Payments yan. Ibabawa sa bangko. So, disbursement lagi ang outstanding check. Kaso itong outstanding check, August. Naibawas ba sa August? Napasama ba siya sa withdrawals ng August? Hindi. Dahil hindi siya napasama ng August, hindi napasama yan ng August, mapasama sa September. So, kung September pa siya mapasama, napasama siya sa total unadjusted disbursements, withdrawals ng September. Pero tama ba na mapasama siya dyan? Hindi, kasi August pa yun. So, ito sobra ng August na outstanding check. Ayan. So, dideduct natin kasi napasama siya sa total na ito. Pero itong September naman ay disbursements as of September. Kaso itong disbursement na yan, napabawas ba siya dito? Or kasama ba siya sa disbursements, total disbursements? Hindi. Nakasama lang siya sa total disbursements ng October pa. Kaya ibig sabihin, itong total disbursements, withdrawals, checks issued, ay kulang ng outstanding check as of September. Kaya i-add natin. Ayan. Paano naman pagdating sa charges? Error yan. Erroneous charge. Si bank, nagkaroon ng erroneous charge as of August. So, ibig sabihin na ibawas niya sa account natin. Nilagay niya sa withdrawal ng August. Kung sinami niya sa withdrawal ng August, paano niya i-correct ng September? Saan niya ilalagay? Ibabawas ba niya? Naka-negative sa column ng withdrawals niya? Hindi. Instead, ang gagawin niya, ilalagay niya sa deposit. So, ibig sabihin, mali yung doon sa total unadjusted deposits, total deposits ni Bangko, may correction dyan na nakalagay. Napa-add dyan yung erroneous charge. Ibinawas ng August, idinagdag niya ng month of September. Kaya, ang gagawin natin, ibabawas natin kasi napa-add dyan yung correction. Napa-add dito yung correction sa deposits. Itong September naman, kailang error yan? Erroneous charge or erroneous disbursement or erroneous withdrawal. Kailan nangyari? Month of September. Kaya kung September, napasama siya sa withdrawals, tama ba yun? So, hindi rin. So, alisin din natin siya sa disbursements. Yung deduction din.
Paano naman kung erroneous credit, nadagdagan ni bangko yung account natin? So, ganito naman yan. Erroneous credit, August, na idagdag month of August. Ikinorek ni bangko ay September. Paano niya i-correct? So, pag yung mga error, paano yung correction kapag previous month? So, August, i-correct niya ng September na pa dagdag sa account natin ng August, ilalagay niya sa deposits ilalagay niya sa withdrawals ng month of September. So, ibig sabihin, sa withdrawals na ito, may kasama diyang correction. So, bawasan natin. Itong September natin, month of September, nagkaroon na naman. Mali na naman si bangko, erroneous credit na naman. So, yung error niya na yon sa napasama? Sa receipts or sa disbursements? Credit or deposit. So, naisama niya month of September dito sa total receipts. Pero tama ba na nandyan yan? So, hindi. So, ibig sabihin, sobra itong ating receipts na ito. So, ganyan naman kapag sa erroneous credits. Okay, punta naman tayo sa books. Sa books naman, credit memo. Credit memo, syempre, lahat ng credit debit memo tsaka book errors, lalagyan natin ng correcting and adjusting entries. So, yung credit memo, nanggawa tayo ng bank reconciliation as of 8/31/2020, magagawa lang natin yung adjustments ay month of September. So, paano yan? Credit memo, basta credit memo, deposit yan. Kasi collection yung mga yan or additions ni bangko sa account natin. Kaso hindi natin napa-record. So, basta credit memo sa receipts and deposit. Nagkakaiba lang doon sa mga error. Depende kung receipt ba or disbursements yung naapektuhan. So, okay? Ayan. So, credit memo, ini-adjust ng September na pasama sa total receipts ng September. So, mali yun kasi August transaction yan. So, aalisin natin. Credit memo, na-receive pa lang natin ng month of October yung bank statement. So, hindi pa napaparecord sa books ng September. Books ang tinitingnan natin dito yung book records, yung books of accounts. Credit memo, kailan pa mapapa-adjust yan? October pa. So, kung October pa ito mapapa-adjust, kasama ba siya sa deposits dito? Hindi. Instead, i-add back natin. Ito siya. I-add natin siya dito. Kasi ito kulang. Understated kasi yung receipts ng books natin. Kasi hindi nakasama yung credit memo na transaction talaga ng month of September. Tatandaan nyo itong tatlo, September yan. Next. Debit memo. Sa debit memo naman, basta debit memo, disbursements yan, charges, legitimate charges ng bank yan. So, ang mangyayari kapag debit memo ay yung debit memo natin, basta disbursements yan, itong debit memo ng August, kailan lang mapapa-adjust o mag-e-enter tayo ng credit to cash in bank? Month of September pa. Kasi ang entry, halimbawa, yan ay NSF, debit account receivable, credit, cash in bank. Nag-credit tayo ng cash in bank. So, kung nag-credit tayo ng cash in bank, napasama yun sa disbursements. Credits. Debits sa ating books of accounts. Wait. Okay, so ang credit memo naman, so yun nga. Sa credit memo, siya ay naka-deposits. Basta debit memo sa disbursements. Debit memo ng August, ma-adjust na yung month of September. So, anong adjustment natin?
credit to cash in bank. So, yung total credits natin sa cash in banks ay napadagdag yung month of August. So, sobra siya. So, bawasan natin yan. Negative. Ito naman, disbursements na siya talaga ng month of September. Kaso mapa-adjust pa lang to ng October. So, wala pa siya dito. I-add natin. So, yun yung sa disbursements. And then use cash understatements. So, kung nagkaroon ng error sa cash understatement, paano yung correction na gagawin? Paano ang correction na understate ang cash? Yung correction na yun ay gagawin ay sa month of September. So, kung na-understate ang cash, debit, cash in bank. So, kung debit siya sa receipts, sobra ito. So, bawasan natin. Tapos, nagkaroon ng cash understatement month of September. Cash understatement. So, pagdating mo dito sa cash understatement, may cash understatement ka ng September. Kung ang tanong, kung na-understate ba yung cash mo dahil sobra ang iyong disbursement? Kung sobrang disbursements mo, kaya na-understate ang September, babawasan natin yung disbursements natin. Pero kung kulang naman yung recorded receipts, natandaan nyo ito, pwedeng dito or pwedeng sa receipts. Pero kung halimbawa, sa collection ka nagkulang, i-add mo sa receipt. Pero kung nagsobra ka sa disbursement, babawas ka sa disbursement. Okay, so pag sa books natin, ito yung may mas challenging ng konti. So, yung August, mako-correct siya ng month of September. So, yung correction, kung understatement, i-debit natin yung receipts. So, debit cash in bank yung correction. So, napasama siya sa debits ng month of September. Tama ba na napasama siya sa total receipts? Hindi. Sa total unadjusted, hindi. Kaya ibabawas natin. Ito yung correction. Pero kapag nagkaroon ng understatement ng month of September, ang tanong mo dyan, paano nag-arise yung disbursements? Bakit na-overstate yung cash? Pwedeng understated yung record mo ng collection from customer. Kung understated, i-add natin. Pero kung kaya na-understate siya, sobra yung disbursements natin, sobra itong disbursements, pabawasan natin. So, ang tanong dyan, kinulang ba itong receipts or sumobra yung disbursements? Kung sobra ang disbursement, bawasan ang disbursement. Kung kinulang ang receipt, kaya na-understate, so, kung kinulang yung receipts, i-add natin. Kung sobrang disbursements, ibawas natin sa disbursements. Ganun siya. Kung sobra yung na-issue nating amount ng cheque, or kinulang yung record natin ng collection. So, kaya na-understate yung ating cash. Pag overstatement naman, cash overstatement. So, paano natin i-adjust yung overstatement ng cash? So, mag-credit tayo ng cash in bank. So, mapapasama siya dito. So, kung sobra ang credit ng cash in bank, buwas na ito, sobra. Bawasan natin. Yan. Itong cash over ng month of September, ang tanong mo dyan, paano nag-over? Paano ba nag-over yung cash in bank natin? Dahil ba sobra yung na-record nating receipt? Or kulang yung na-record nating disbursement? Kung sobra yung na-record nating receipts, so bawasan natin. Pero pag kulang naman,
yung na-record nating disbursement, i-add natin. So, ganun lang yung sa errors. So, okay? So, ganun yung principles ng ating yun ang principles ng ating proof of cash. Okay. So, okay, so ang next topic natin ay accounting for trade and other receivables. Thank you.